Praise the Lord. Kaya sabi sa katabi, I love you with the love of the Lord. Ayan. So again, welcome sa ating pagsamba sa oras na ito. Kahit maulan, at least nakarating ang bawat isa. At salamat sa Lord sa pag-iingat, sa protection sa atin. Amen po ba? At pagkasabi sa katabi, masaya ako nakita ka sa araw na ito. Praise God. Amen. So, patuloy natin palakpakan ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Praise God. At tayo po ay dadako ngayon sa kanyang salita. But before that, syempre patuloy natin ipinapaalala ang ilan sa ating mga announcement. Amen. So lagi po natin tatandaan this coming May. Meron po tayong gagawing camp. Lahat po ng mga youth natin. Okay, so ilan ang mga youth natin dito. Amen. So ang iba ay very youth na. Okay. So ang iba ay youth pa, ang iba ay acute na. Praise the Lord. So pero syempre ini-invite tayo na mag-participate. Tayo po ay samahan ng Lord. But before that, meron po tayong gagawing pre-camp this coming May 8 to 9. Gaganapin po yan sa Gubat. At doon po natin titingnan lahat ng kabataan kung sino ang qualified na umattend ng youth camp. Amen? Kasi gusto natin na maging good na ehemplo ang ating mga kabataan. Kaya medyo may screening muna tayo. Ayaw natin mag-send na sa youth camp na mayroong problema. Diba? Naalala natin nakaraang camp, may mga nangyari problema na nasend po natin mga kabataan, hindi sila na-screening, hindi sila dumaan sa process, kaya pagdating doon sa camp, naging problema sila. Kaya ngayon, iiwasan natin na may mga kabataan maging problema pagdating ng camp, kaya may screening muna tayo gagawin and may proseso tayo. Okay? So at the same time, patuloy pa rin po tayo na inaanyayahan sa ating panalangin. Lalo tayo ngayon nasa ayuno. Ilang araw na po tayo nag-ayuno? Ika-asiyam na araw na po ng pag-aayuno. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, nakasurvive tayo kapatid. And still have, I think, 12 days to go bago tayo magtapos sa ating pag-aayuno. And congratulations sa bawat isang nakikisa. Ano man ang inyong piniling kategorya, ito man ay water, ito man ay partial, ito man ay skip one meal, o ito ay absolute o dry fasting. Congratulations sa inyong lahat. At alam ko, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Amen? Nakita ko mataba pa naman lahat. Wala pa naman pinapayat. Para bumabawi talaga pag-break na. Okay? So binabawi yung mga nawalang cholesterol at mga kung ano-ano sa kapangalan. Amen? So anyway, so wala muna tayo children minister ngayon dahil maulan. At dito muna tayo sa loob ng church. Pangalagaan na lang ng ating teacher, ang mga kabataan nandito. Tayo po ay magpuproceed sa salita ng ating Panginoon. At ang ating pag-uusap ngayon ay continuation ng ating pinag-usapan nakaraang Sunday. Ang pinag-usapan natin nakaraang Sunday, it's all about ano yung pinag-usapan natin nakaraang Sunday? Fellowship to the Holy Spirit to empower the vision. Amen? So yun ang pinag-usapan natin nakaraang week. At nakita natin, we cannot fulfill our vision without the power of the Holy Spirit. Without the empowerment of the Holy Spirit. The first that we need para matupad ang vision, hindi po lang ito sa sipag natin, hindi po ito sa pagkakaisa natin, hindi po ito sa magagawa natin, kundi sa magagawa ng Diyos. Amen po ba? At nakita natin kapag ginagawa natin yung sa tulong ng Diyos, na pangyayari ang kanyang naisin, na pangyayari ang kanyang kalooban. Kasi kailangan natin ng empowerment ng Holy Spirit kasi pag ginawa natin ito in our own strength, mapapagod tayo. Napakalaki ng ating vision. Kasi ang vision natin is to make a major spiritual impact in Bicol, in Luzon, Visayas, in Mindanao, in the Philippines, into the whole world by winning and making disciples. So hindi madali yung ating vision. Napakalawak ng ating vision. Ang vision natin ay hindi lang pang local, ang vision natin ay pang international. And praise be unto God kasi ang Great Awakening ay hindi lang pang Pilipinas. Amen. May iba't ibang church na po tayo sa iba't ibang bansa. Amen po ba? And still working para marating pa ang maraming continent at maraming bansa upang maabot po na salita ng ating Panginoon. Amen? So, maging kaisa po tayo doon, especially sa mga single. Amen? Ang mga single po natin, hinihikayat po na manatili kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo sa Lord kasi syempre kapag naikot na po at marami na naitayo na simbahan, ang first priority po na pinapadala natin sa mission, mga single para walang balakid. Amen? Malay natin yung mga single natin, may mapunta sa Greece, may mapunta sa Switzerland, may mapunta sa London. Amen? Mga baikan pa yun, wala mga permanent, iba wala pang permanent na pastor. So naghahanap ngayon ang ating main officer ng Vienna ng mga
isa-send po doon. Kaya magpakatatag tayo sa Lord. Amen po ba? At patuloy pa tayo mag-raise up ng maraming leader para marami pang maabot. Amen. At marami pa tayo ma-send ng mga manggagawa po natin. And nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil, alam niyo ba mga kapatid, dahil ibinilunsad po natin yung ating life group and mission, visitation, and syempre, binilungsad po natin yung sama-sama na gawain sa ating Panginoon. And nagpapasalamat tayo sa Diyos na nakikita po natin, siguro kung kayo ay updated sa post po natin, nakikita natin yung pagsulong ng ating mga kapatiran. Amen po ba? So, yung mga hindi pa nakapagbibigay ng pangalan ng kanilang team, please, ibigay nyo ng mga kapatid. Pag-usapan nyo mamaya, ang iba nakabigay na po. May ilan na po nakabigay dito sa San Vicente. I think may team Aaron, may team Noah, at may team Gideon. Parang yung team Habakuk. Apat pa lang ang nakapagbibigay ng pangalan sa mga magkakasama. So yung iba na hindi pa nakapagbibigay, so ibigay niyo na po ang inyong mga pangalan. Amen po ba? So sa iba, ang iba ay kumpleto na ang gubat. Meron na po sila mga pangalan ng bawat team. Ang Sorsogon, kumpleto na rin. Ang Bangati is still mayroon pa rin kulang. Amen? So San Vicente at so Bangati na lang ang kulang pa. Mga mother. Okay? Okay, mga kulang-kulang. Yung mga daughter nagkaroon na pa. Okay? So please submit your name ng inyong team at yun po yung i-recognize po natin tuwing magsasend po tayo sa page at sa ating GC para makita kung anong ginagawa natin sa church. Amen po ba? Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi marami na tayong ginagawa. Amen po ba? Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil kahit marami tayong ginagawa, marami pa rin tayong nakikita ang gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Pero sabi ko nga po, hindi natin ito magagawa without the Holy Spirit. Kaya first need natin ang banal na Espiritu. Ngayon po ay ganun pa rin po. Ang ating pag-uusapan is all about the vision. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, turning vision into reality. Amen po ba? So ang ating pag-uusapan ngayon, turning vision into reality. Gusto natin yung vision maging realidad. Pero paano ito mangyayari? Kailangan natin ng pananampalataya. Amen? Kailangan natin una, tigit sa lahat, ang pananampalataya para mapangyari ang vision. Kasi pag wala tayong pananampalataya, imposible na mangyari ang vision. Tanda po natin sabi ng Panginoon sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Amen? And to those who come to the Lord must believe na mayroong Diyos. Amen? Kaya sabi dito, imposible daw mabigyan ng kaluguran ng Diyos kung walang pananampalataya. Pag wala tayong pananampalataya, duda tayo na mangyayari ang ating vision. Hindi natin ito mapupulpil kasi unang tigit sa lahat, tayo mismo, hindi alinlangan tayo na mangyayari ito. Wala tayong lakas ng loob. Diba sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance, faith is the confidence. Wala tayong confidence kapag ginawa natin ito. Wala tayong pinangahawakan pag walang pananampalataya. Kaya unang tigit sa lahat, para mapulpil ang ating vision. Bakit picture ko na dyan? Okay. So, para mapulpil ang vision, kinakailangan natin na may pananampalataya tayo. Pag sabi sa katabi mo, kailangan ng pananampalataya. Amen? So, kailangan ulit isat may naniniwala muna tayo. Tayong gumagawa, naniniwala tayo. Kasi yung paniniwala natin, pananampalataya natin, ito magbibigay sa atin ng enerhiya, ng lakas para mapulpil natin yung vision. Amen po ba? Kaya kailangan may pananampalataya sa bawat magkakasama, sa bawat magkakatim. Una, naniniwala kayo sa inyong gagawin. Bagamat di nyo pa nakikita, bagamat wala pa kayong pinangahawakan, pero alam niyo sa isip nyo, naniniwala kayo, kayong dalawa magkasama, kayong tatlo magkasama, alam niyo na may gagawin ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Naniniwala kayo daw para ano? Dumali ang kapangyarihan ng Diyos, dumali ang gawa ng Diyos, dumali ang pagkilos ng Diyos kasi nakikita sa inyo. Kasi una tinitingnan ng Diyos, yung inyong kagustuhan. Amen? Hindi gagawin ng Diyos pag wala tayong kagustuhan. Sabi na salita ng Panginoon, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Anong kailangan? Delight yourself. Ano ibig sabihin ng delight? Ipanatag mo ang sarili mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. At ano sabi niya? And He will give you the desire of your heart. Ano binibigay ng Diyos? Desire ng puso natin. Lahat ng ating mga panalangin, lahat na nasa Biblia, nangyari ang kanilang kahilingan, nangyari ang kanilang gusto. Kasi nag-desire sila sa Diyos. Amen po ba? Kaya yung vision natin, sasamahan natin ng desire. Pagsabi, desire. At pananampalataya. Pag makita ng Diyos na may pananampalataya at may desire ka na mangyari yun, gagawin nyo ng Diyos. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Kapag mabuti ang gusto mo, sinasamahan ng Panginoon.
Kaya una tingin sa lahat, para mapulfill ang ating vision, maniwala tayo. Saan tayo maniniwala? Sabi ito, maniwala tayo sa katotohanan, sa ating Panginoon, na ano daw po mga kapatid? Sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Anong una natin paniniwalaan? Ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos hindi siya marunong magsinungaling. Amen. Sabi niya sa aklat ng Isaiah, kapag ang salita ko'y nahayag, hindi ito babalik na walang nangyayari. At ano sabi niya sa Jeremiah chapter 1? Ang salita ko'y aking binabantayan. At ano daw sabi ng salita ng Diyos? Tiyak ito na mangyayari. Gagawin ito ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita niya'y binabantayan niya. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos, siya mismo yan. Sabi niya sa aklat ng Juan 1:1, sa pasimula pa'y naroon ng salita, at kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya kapag siya ay nagsalita, siya yun. Hindi niya sisirain ang kanyang sarili, hindi niya sisirain ang kanyang pagka-Diyos, para ang kanyang salita ay hindi mangyari. Amen? Gagawin niya ang kanyang salita dahil siya yun, identity niya yun. Kaya ginagawa ng Diyos ang kanyang sinasabi. Tandaan po natin, mahalaga sa Diyos ang salita. Kaya nga sa tao, ganun din ang Diyos. Kapag nagsasalita tayo at hindi natin tinutupad, sabi ng mga ngaral, galit na galit ang Diyos. Amen. Di ba sabi ng aklat ng mga ngaral? Pag nangako tayo sa Diyos, kapag nagsalita tayo sa Diyos, lalo na tigit sa lahat, sinabi natin ito sa unahan, pinolpitize natin, o sinabi natin sa ating kapwa, at hindi natin ginawa ang ating sinabi, sabi ng salita ng Diyos, galit na galit siya, at hindi kanya pagpapalain. Seryoso ang Diyos sa ating mga salita. Ano pa sabi ng Panginoon? Sa salita natin, pwede tayong mapawalang sala o pwede tayong maparusahan. Kaya sa Diyos, ang salita ay mahalaga. Mismo siya kasi pinapahalaga niya ang salita niya. Ang tawag dito ay honor de palabras sa Spanish. Amen po ba? Word of honor sa English. Ang ibig sabihin ito, pinapahalagahan niya, may honor ang kanyang salita kasi hari siya ng mga hari, Panginoon siya ng mga Panginoon. Kaya dito, maniniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen. Magkaroon tayo ng childlike faith. Kapag ang salita ng Diyos ay nahayag, maniniwala ka doon. Pag sinabi ng Diyos, mag-multiply ang iyong life group, maniniwala ka doon. Amen po ba? Pag nagdeklara ka at sinabi mo, Panginoon, palalaguin mo kami, ikaw unang maniniwala. Sasamahan mo ng paniniwala yung dinideclare nyo. Kaya yung magkakasama, dapat paras kayo matatag sa pananampalataya. Sana sa magkakasama, walang isang nega. Baka nag-declare kayo, dadami tayong kapatid, sasabi ng isa, naku, imposible yan, tayo nga, tayo dalawa, hindi tayo okay. Di ba? Imposible mangyari yun kapag kayo dalawa, hindi kayo nagkakasundo. Di ba sabi ng Bible, whatever we agreed. Amen? Kapag nagkaisa tayo, nagkasundo tayo, ano sabi ng salita ng Panginoon? Siya ay kasama natin. Siya ay nasa kalagitnaan. Amen po ba? At kapag nag-a-agree tayo mga kapatid, ano sabi doon? Ginagawa yun ng Diyos. Kaya yung magkakasama dito ay magkaka-life group. Maganda dahil ang turo mo na pang walang bago. Kaya tuturuan ko kayo ng pang-leaders na. Amen po ba? So, maganda yung magkakasama. Ganun ang gagawin nyo. Kaya mag-prayer time kayo, may sharing time kayo, i-develop nyo ang inyong relationship para una kayo muna ang tumatag, kayo ang lumakas. Para pag pumunta kayo sa life group nyo, may coordination kayo. Amen po ba? At hindi kayo natitinag, ano man nadadat na nyo, hindi kayo matitinag bakit naniniwala kayo sa salita ng Diyos. At kapag ang salita ng Diyos ay narinig ninyo, kayo magkasama, kayo ang unang naniniwala. Amen. At nag-a-agree kayo doon. Kaya pag narinig nyo salita ng Diyos, mag-agree kayo. Kasi ang ibig sabihin na nag-a-agree kayo, gusto ninyo na mangyari ito sa buhay ninyo. Amen. Amen? Kaya pinapractice natin dito yung pag-a-agree. Pero yung agreean mo yung mabuti lang. Amen po ba? Mag-i-amen ka lang sa mabuti. Sabi ko nga mga kapatid, minsan ang salitang amen sa church, gasgas na gasgas, and irrelevant ang paggamit. Tandaan nyo, ang amen hindi basta-basta yan. Yes. Pangalan niya ng Panginoon. Di ba sabi ng aklat ng Revelation, His name is Amen. Ano na pangalan niya? Amen. Siya nawa. Sino yun? Si Jesus yun. Amen? Kaya pag nag-amen tayo, tiyakin natin suited and talagang akma doon sa ina-agreehan natin. Baka pag sinabi ko pupunta sila sa impyerno, magsabi ko amen, at pupunta talaga sila. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Kaya dapat maging aware tayo sa pag-agree. Amen? Lalo pag salita ng Diyos, pag mabuti, amen, mag-amen tayo. Amen. Wow, parang ilan lang yung ating amen na. Amen po ba? Amen. At kapag salita ng Diyos na hayag, hindi na natin ina-analyze. Yes. Amen. Hindi na natin sinasala pa. Anong ginagawa natin? Pinaniniwalaan na kaagad natin. Yun ang gusto ng Diyos, madali maniwala. Amen. Ayaw ng Diyos na hindi naniniwala. Tingnan niyo ang bayang Israel. Nakita na nila, na-witness na nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi pa rin sila naniwala. Kaya dala ng kanilang hindi paniniwala sa Diyos, ano nangyari? Nagreklamo sila.
Nagmatigas sila sa Diyos. Kaya pagmamatigas sila, ano din ginawa sa kanila ng Diyos? Anong kaparusahan ng pagmamatigas nila? Naipon ang kanilang mga buto sa ilang. Walang original na nanggaling sa Ehipto na nakarating sa lupang pangako. Dalawa lang, si Joshua at si Caleb lang. Pero lahat, amen, lahat ng mga Israelita na galing sa Ehipto, namatay silang lahat sa ilang. Kahit ang kanilang leader na si Moses, namatay din sa ilang. Kahit yung kanilang priest na si Aaron, namatay din sa ilang. Imagine, dalawa lang ang nakapasok. Ang mga nakapasok na mga new generation na, libo-libo ang galing sa Ehipto, pero lahat yun namatay sa ilang. Bakit? Dahil hindi sila naniwala sa Diyos. Kaya ayaw ng Diyos ng hindi naniniwala. Kaya sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, maniwala tayong may Diyos. Amen? Kaya maniniwala muna tayo. So, sa ano paniniwalaan natin? Sa Jeremiah chapter 32 verse 27, ganito ang pagkakasulat. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too difficult for me? Sa Tagalog, 1, 2, 3, go. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Naunawaan niyo ba yung binasa niyo? Yes. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Ano sabi ng Panginoong Diyos? Behold, o sa Tagalog, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay. Na mahirap. Hindi sinabing ilang bagay, Wala. kundi walang bagay na mahirap. Para kanino? Para sa Kanya. Kanino ang walang mahirap? Sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya ang gusto natin makasama sa mga gawain natin, syempre ang Diyos. Kasi pagkasama natin ang Diyos, walang imposible sa atin, walang mahirap sa atin, lahat ay magkailangan, lahat ay matutupad. Bakit? Kasi sabi na ang Diyos, walang mahirap sa Kanya. Kaya kapag tayo nagsasama-sama na hindi natin kasama ang Diyos, imposible ito sa atin. Pag nagpaplano tayo, imposible lahat. Pero pagkasama natin ng Diyos, tumatatag tayo, lumalakas tayo, nananagdagan ang pananampalataya natin. Kaya sinasabi natin, imposible man ito sa atin. Pero pag sinamahan tayo ng Diyos, magiging posible ito. Amen. Amen? Imposible na lumawak ang gawain, imposible na dumami ang gawain, imposible na mangyari ang nais na mangyari ang hinihingi mo. Pero sa Diyos, posible ito. Pag sinamahan tayo ng Diyos. Bakit? Naniniwala tayo walang imposible sa Kanya. Amen. Kaya sino man ang pinupuntahan natin, matigas man yan, ayaw man niya tumanggap, sinisiran mo, pero paliko-liko ang salita. Best in philosophy. Salamat. God bless. Pero pagkasama mo ang Diyos, palalabutin niya ng Diyos. Amen po ba? Ang sasabihin mo sa Kanya, mag-antay ka, walang imposible sa Diyos ko. Binago niya ako, mas matigas ako sa'yo. Mas masaway ako sa'yo, pero nabago ako ng Diyos. Ikaw pa kaya, hindi kanya baguhin. Amen? Huwag niyo sabihin, mabait kasi ako, kaya naligtas ka, hindi ka mabait. Ang totoo, kaya niligtas ka na ni Lord kasi pasaway ka na. Kaya niligtas ka na ni Lord, pasikip ka na sa mundo. Kaya niligtas ka ng Diyos, binago ka ng Diyos. Dahil kung hindi kaya babaguhin, kukunin ka niya. Hallelujah. Hindi ka pa niya kinuha kasi babaguhin ka pa ng Diyos. Kaya pagsabi sa kanila, pasalamat ka. Salamat, Lord. Amen po ba? Pasalamat tayo sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Posible nga sa atin. Posible din sa kanila. Amen. Pero kailangan mo panghawakan mo to. Amen po ba? Panghawakan mo to. May hinahawakan ka ng life group, tapos para sa'yo, parang imposible. Parang ang tigas, hindi ako nakaka-penetrate sa kanila. Ang salita ng Diyos pa hindi na tinatanggap. Ito ang babalikan mo. Ay, Panginoon, wala palang mahirap sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Para ano? Para may lakas ng loob ka. So ano mga katotohanan? Ang gusto ipakita sa atin, dapat natin paniwalaan. Number 1. Anong katotohanan yon? Ang katotohanan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Para matupad ang ating vision. Amen? Paghawakan natin ang salita ng Diyos. Sa anong uri ng paghahawakan ng salita ng Diyos? Una, panghawakan mga katotohanan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Ito ang isang natatanging paraan. Amen. Ito yung isang paraan para lumaganap tayo, lumawak tayo, lumaki tayo, lumago tayo. Ano kailangan natin? Ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Amen. Amen? Bakit? Kasi kung hindi natin ito gagawin, walang mangyayari sa atin. Amen. Naintindihan niyo po ba? Kung hindi natin gagawin ang pamamalakaya, kung hindi natin gagawin ang pangaral sa salita ng Diyos, wala tayo madadala sa Panginoon. Hindi tayo lalago, hindi tayo lalaki, hindi tayo lalawak. Kaya nung kailangan natin, una tigit sa lahat, kailangan natin ang mabuting balita. Sa anong paraan? Sa pagpapalaganap, sa pagbabahagi. Amen. Sa pagsasabi ng katotohanan, sa pag-share sa kanila ng salita ng Panginoon. Yun ang kailangan. Tingnan niyo si Jesus. Nang si Jesus ay unang mag-mission, ano ginawa ng Panginoong Jesus? Una, inenda niya muna ang kanyang sarili. Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Kaya pagkatapos ng fasting,
Amen? Ngayon pa lang, hindi pa tapos ang Pasig. Nakikita ko na yung mga bunga ng pag-arangkada. Amen po ba? Yung iba, yung nandun sa, may mga pumunta sa Green Valley, may mga pumunta doon sa Kinanay Buda, ang iba naman ay dito sa mga life group. Amen? Ang iba nating mga kapatid sa Sorsogon, may sa Sirangan, may sa Sampaloc, mayroon naman doon sa Madanan, at ang iba nating kapatid, mismo yung opisina nila. Amen? Yung mga staff nila, mga worker nila, yun ang life group nila, bago magsweldo. Bago pa sweldohin ng mga kapatid natin, o life group muna, o walang taksan yun. Amen po ba? Ginawa nila yun. Amen po ba? First mission nila kahapon. Amen. At ng Biyernes, nagsimula na. Nagsimula na mga kapatid natin. Amen. E pagkasabi sa atin, sama ka na. Sama ka na. Amen? Yung mga gusto sumama, wala pa kayong life group, pero gusto nyo sumama, sumama kayo. Amen po ba? Para ma-experience nyo ito. Bakit? Kasi itong pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen. Hindi sinabi ng Diyos, at sa aking pag-alis, iiwan ko sa inyong espiritu para magtapak-tapak lang kayo, para maghali-haliluya lang kayo, para magtaas-taas lang kayo ng kamay. Hindi sinabi ng Diyos. Sa pagbaba ng kanyang espiritu na sabi niya, you will become my witness. Ano ka daw? Witness. Pag sinabing witness, ikaw ang magsasabi sa mga tao na may Kristong namatay at muling nabuhay at may Kristong babalik para kunin niya ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ikaw ang witness. Amen. Tandaan nyo, magtatagumpay ang kaso kapag ang witness ay tapat. Amen. Amen po ba? Amen. Nakasalalay ang tagumpay sa witness. Kaya kapatid, kung gusto natin magtagumpay ang kahalan ng Diyos, amen, sa mga tao, sa pamilya natin, kailangan natin na maging witness ng ating Panginoon. Maging tapat tayong witness ng Diyos. Amen. Amen. Tinawag ka para mag-witness. Tinawag ka para magbahagi. Amen. Nalulungkot ako. Maraming Kristiyano, they are called themselves as Christian, follower of Christ. Pero hindi sila nagwi-witness. Buti pa yung hindi follower ni Christ. Follower lang ni letter J. Pero masipag sila mag-witness. Sabi natin, follower sila ni Jehovah. Pero napakasipag nila mag-witness. Bata, matanda, dalaga, binata, walang ngipin, wala maitim, mapayat, maputi, payat o mataba. Lahat sila ay nag-witness sa salita ng Diyos. Pero kayo sila follower kay Jehovah. Tayo follower tayo ni Jesus. Master natin si Jesus. Siya ang nagsabi, go and preach the gospel. Amen po ba? Kumanto ng Panginoon. Bakit ginawa tayo ng Panginoon? Kasi ayaw natin na mapariwara ang buhay ng maraming tao. Nanonood kayo ng TV, right? Nag-scroll kayo sa social media. Tama po ba? Iba ko lang kung may nagra-radyo pa dito. Amen. Kung yung nagra-radyo pa, mag-asawa na kung single ka. Amen. Kung may nagra-radyo pa man, amen, mababalitaan natin ang lahat na nangyayari sa kapaligiran. Ang daming namamatay saan? Sa sakit, sa sakuna, sa kriminalidad, sa ampas, sa iba't ibang nangyayari sa buong mundo. Ang daming namamatay. Imagine, nakaupo kayo dyan, pero sa bawat tiktak-tok ng nilo, may isang namamatay, may dalawang namamatay, may tatlong namamatay. Komportable tayo nakaupo, pero hindi natin alam may kinukuha ngayong araw. Amen. Hello, according to statistic. Amen? I have proven na every time na umiinog ang relo, may namamatay. May nakinukuha ang Diyos. Ang tanong natin dito, yung mga nawawala, narinig na ba nila ang patungkol kay Jesus? Amen. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Kaya kung magiging kampante tayo sa kaupunan sa church at hindi natin isi-share si Jesus sa maraming mapapahamak sa huling kapanahunan. Amen? Tandaan nyo, sa atin nakasalalay ang kaligtasan ng marami. Sa Jesus ang magliligtas, pero kasangkapan tayo para maligtas sila. Kung ititikom natin ating bibig, paano sila maliligtas? Paano nila maririnig ang mabuting balita kung ititikom natin yung ating bibig? Sana hindi tayo masaya na may namamatay na wala kay Jesus. Sana nalulungkot tayo. Sana nabibighati tayo tuwing nakakabalita tayo ng mga nawawalang tao na hindi pa nakilala ang Panginoong Jesus. Tandaan nyo, the greatest tragedy is not na aksidente, hindi sila nasagasan, hindi yung mga namatay sa bagyo, hindi yung namatay sa digmaan. Ang greatest tragedy, yung namatay na wala kay Jesus. Yes. Yun ang pinaka-greatest tragedy. Amen? They are dying without Jesus. And yet many Christians watching television, dying. At wala pa rin burden. Nakikita na nila maraming namamatay pero wala pa rin kumikilos. Wala pa rin nangangaral. Takot pa rin mangaral. Why? Because they never understand the burden of sharing the gospel. Kailan ito mangyayari? Kapag wala na, pag huli na, pag kinuha na ng Panginoon, doon tayo makakaisip, sayang sana na silang ko. Ngayon pa lang, buhay pa, nakakahinga pa, mainit-init pa, sharehan mo na ng gospel. Amen.
Amen po ba? By hook or by crook, ikaw ang may antidote ng sting ng kasalanan. Nasa iyo ang antidote. At anong antidote na yun? Si Jesus Christ. Amen. They are poisoned. They are corrupted by the word. And you have the solution. Pag may nakita kang kinagat ng ahas, dala-dala mong anti-venom na pang-injection. At sasabihin mo ba sa tao na yun na aantayin muna kita na magsabi ka na kailangan mo itong antidote na to o anti-venom na ito. Sasabihin mo ba sa kanya, lalo na kung yung tinuklaw ng ahas ay yung mahal mo sa buhay, kailangan niya pa bang sumigaw na, tulungan mo ako! Injeksyonan mo na ako! Kailangan pa ba niya sumigaw? Hindi na. Pag mahal mo sa buhay, gagawin mo. Amen po ba? Hello! Mahal ka mga kapit, palapakan natin ang Panginoon. Amen? Gagawin mo na yun. Bakit? Kasi alam mo, kailangan niya yun. Amen po ba? Naiintindihan niyo pa yung kabigatan ng pag-share. Alam mo, na-share ko to sa bangate. May mga kapatid natin umiiyak sila sa Panginoon. At pagkatapos ko itong i-share, nagsihayo sila. Ginawa na nila agad. Bakit? Naramdaman nilang burden. Hello? Yun din ang gusto ko mangyari sa inyo. Maramdaman niyo ang burden. Bakit ko ito sinishare? Dahil gusto ko magawin nyo lang. Hindi, ginagawa ko din ito. Hindi lang kayo pinapashare ko, ako humahayo din ako. Nagsishare din ako ng Word of God. Amen po ba? Bakit? Kasi may kabigatan din ako sa tao. Amen. Ayaw ko silang pinaglalamayan na huli na ako, patatawagin ako. At ang sisiran ko, mga buhay, yung namatay, hindi pa nasiran. Naunawaan niyo po ba? Mas maganda yung ini-invite ako sa patay, yung matay na, nakilala na si Jesus. Ang hirap-hirap naman yung pupuntahan ko pati, na-i-invite ako, tinato ko, natanggap na ba ito ang Panginoon Jesus? Hindi nga pa sa tigas ng ulo niyan. May usap pa ako dito. Amen. Amen. Hello? May Kristiyano ba dito? Amen. May disciple ba dito ng Panginoon? Amen. Ang first priority natin is not about here in the church. Amen? Hindi yung ginagawa natin sa church. Hindi ito ang larawan ng pinapagawa ng Diyos. Yes. Amen? Hindi ito ang larawan. Huwag natin sabihin na nakapag-church na tayo. Okay na ako sa Diyos, kumpleto na ako sa Panginoon. Hindi pa. Amen. Hanggat hindi mo pa nagagawa ito na pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi ka pa tapos sa Diyos. May assignment ka pa. Amen. Amen po ba? Hello? May assignment pa tayo. Kailangan pa natin kumilaw. Sabi ng mga taga dito, magkayas-kayas na tayo. Amen. Minsan pag sa pagkayas ng manok, may isa, minsan wala, pero diretso lang ang kayas. Amen. Susunod yan, marami ka ng matutuwa. Amen? Amen po ba? Amen. Ano kailangan? Kumilos tayo. Amen. Kailangan tayo ng mundo. Nasa atin ang solusyon. At sino ang solusyon na yun? Si Jesus. Si Jesus ang solusyon. Lahat na nangyayari sa mundo, si Jesus ang solusyon. Amen? Bakit ang daming korupsyon sa ating gobyerno? Kasi wala pang mga Kristiyanong nakaupo. Bakit wala pang Kristiyanong nakaupo? Kasi kakaunti pa lang ang nagsishare at nagpapakonvert ng mga tao for the God's glory. Pero pag lahat na nakaupo ay mga Kristiyan, may takot yan magnakaw ng pera. Amen. Nako niyo mga kapatid, at walang batas na aaprubahan sa ating pamahalaan na hindi ayon sa salita ng Diyos. Amen? Mali yung iba sa inyo hindi naman pastor. Ang iba sa inyo ay kagawad. Ay, may kagawad na pala tayo. Ang iba sa inyo kapitan. Ang iba sa inyo ay mayor. Ang iba sa inyo ay gobernador. Ang iba sa inyo ay nasa Congress. Why not? Amen? Di ba? Kung kailangan ng mundo tayo, susulong tayo doon. Mag-isipin kasi ayaw namin sumali sa politiko kasi marumi ang politiko. Sino lilinis ang politiko? Ang believer? Kailangan ng mga believer. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Kailangan ng mga believer. Pero siyempre, pag pastor na ako, hindi ko kailangan tumakbo dyan. Kasi yun ang katawagan ko, pero baka ang ilan sa inyo hindi man tinawag sa ganitong pagtuturo. Pero tinawag din ang katulad ng ating kapatid, tinawag siya doon. Pwede ba palakpan natin ang Panginoon? Anong kailangan? I-promote natin yun. Amen. Amen. I-promote natin. Bakit kailangan nila ang salita ng Diyos? Tingin sabi ng Korinto, sapagat namumuhay kami batay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakita, naiisip, o nararamdaman. Ano sabi ni Paul? For I pray, live by faith, not by sight. Not by feelings, not by emotion. Anong ibig sabihin niyan? Kapag tayo nagbabase sa nakikita natin, imposible na makapag-share tayo. Amen. Lalo kapag yung sisiran mo, alam mo matapang. Ay, ang imposible ito eh. Di ba? Kung ang sisiran mo ay drug addict, sisiran mo ex-convict, sisiran mo ang daming tato, may mga taga sa likod, may mga taga dito. Tapos sasabihin mo, alam mo,
Gusto ko tayong share ng salita ng Panginoon. Di ba? Kung by side tayo, hindi tayo makapag-share. Lalo kung sisiran mo, mahal mo sa buhay. Tapos alam mo yung mahal mo sa buhay, best in philosophy. Hallelujah. Parang mahirap ito. If by side. If by feelings. If by emotion. Tandaan nyo, emotion is deceitful. Amen. Emotion is not reliable. It's not dependable. Only the Word of God is dependable and reliable. Salita lang ng Diyos. Yung sasabihin mo, hindi mo salita ito. Salita ito ng Diyos. Minsan akala mo walang epekto sa Kanya. Pero isang araw, maaalala niya ang sinabi mo. Bakit ako naging pastor? Kasi naalala ko ang sinabi ng nanay ko na hindi ko pinapakinggan dati. Nagsishare sa akin ang nanay ko, anak, ganito, mahal kayo ng Diyos, gusto namin mabago, gusto kayo mapunta sa Panginoon. Sa akin, pagdating dito, lalabas dito, hindi ko pinapakinggan, hindi ko sinusunod. Pero nang ako'y magkamali, magkawintang-wintang ang buhay ko, yung unang na-recall sa isip ko yung sinabi ng nanay ko. Kaya ang nagturo sa akin pabalik sa Panginoon, yung sinabi ng nanay ko. Kaya yung mga sinishare ninyo, isang araw, yun ang iba magbabalik sa isipan nila para mapunta sila sa Panginoon. Amen? Kaya hindi sayang ang sinishare nyo. Ngayon tatawa-tawa sila. Ngayon, ayaw nila dinidisregard ka, pero tuloy ka lang. Tingnan mo, isang araw, aani ka din. Amen. Ano sabi ng Biblia? Pag may itinanim, may aanihin. Pero pag wala kang itinanim, wala ka din aanihin. Amen? Ano ang kailangan mong gawin? Magtanim ng magtanim. Amen. Sino magpapatubo nito? Lord. Ang Diyos. Kaya pag nag-share ka, tinawanan ka man, huwag mong damdamin. Amen. Amen? Awitin mo na lang. May bukas pa. Amen? Hello. Huwag ka magdamdam pag tinawanan ka, o pinagsecute ka, o sinabihan ka pa ng masama, sinishare mo, o tinalikuran ka, o pinagsaka ka ng pintuan, huwag ka magdamdam. Alam niyo ba sa Bible kung sino ang parurusahan ng higpit? Nabasa niyo ba? Di ba nasa ano tayo ngayon? Bible reading tayo ngayon? Sa aklat ng Matthew, sino ang parurusahan ng mahigpit? Hindi po yung mga kriminal, hindi po yung mga patutot, hindi po yung mga makasalanan, hindi sila parurusahan ng Diyos ang mahigpit. Sabi ng Bible, ang sino man inyong bahagian at hindi kayo tinanggap, hindi tinanggap ang sinasabi ninyo, ipagpag nyo ang inyong mga paa. Amen? At darating ang araw, sila'y paparusahan higit pa sa nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Amen. Imagine ang may mahigpit na kaparusahan, alin? Yung mga nag-despise, yung mga umayaw sa salita ng Diyos, yung mga hindi tumanggap ng salita ninyo, sila yung may mahigpit na kaparusahan. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Kaya huwag kang maghiganti. Huwag mo na sabihin na, sige ayaw mo ko tanggapin ngayon. Tingnan ko kung anong kamusta ka sa impyerno ko. Huwag kang maghiganti. Bahala na ang Diyos sa Kanya. Ang mahalaga sinare mo ang mabuting balita. Hindi ka pa nangihinawaan doon. Amen? Amen po ba? Naunawaan niyo na po ba? Kaya sino man makaharap ninyo, share niyo ng mabuting balita. Huwag niyo palagpasin ang pagkakataon. I-share niyo na si Jesus sa marami kasi siya ang solusyon. Amen? Ano sabi niya sa John chapter 14? I am the way. Ang daming tao prostrate. Ang daming tao depressed. Ang daming tao walang pag-asa sa buhay. Walang liwanag ang buhay. Malungkot sila. Hindi sila masaya. And then nasa iyo ang daan. Sino ang daan na yun? Si Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan nila si Jesus para ano? Mabago sa niya ang mundo. Dahil wala si Jesus. Pag na-depress sila, anong hinahanap nila? Lubid. Amen. Ang Kristiyano, pag na-depress, sinong hinahanap? Ang Diyos. Kaya kahit pagod na sa buhay, lalakas ulit. Bakit? May Diyos. May Jesus sa buhay. Alam ang gagawin niya. Pero kung wala sa Diyos, hindi nila alam ang gagawin nila. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya pag na-stress, na-depress, kapag binasukan ng kung ano naman kagulo sa buhay, kung hindi magpakamatay, papatay. Di ba dalawa lang naman? Kung hindi magpakamatay, papatay. Kung hindi, sisirain ang buhay niya. Yun ang gagawin niya. Kaya tayo, ganun din tayo dati. Pero binago tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos. May nag-share sa atin, may nangaral sa atin. Yung mga tatawa-tawa kapag binago yun ng Diyos. Hallelujah. Iba yung pag binago ng Diyos. Meron ako dito, meron tayong kapatid dito, testimony niya, tinatawanan niya dati yung Bible study sa kanila. Siya yung tumatawa. Di ba? Sinare niya sa atin, tinatawanan yung asawa niya, na nakita niya nag-hallelujah na. Pero tingnan niyo, nang binago siya ng Diyos, mas matindi pa siya sa asawa niyang nauna. Amen? Hindi ko sabihin. Akala niyo ibang best philosophy. Akala niyo walang puwang sa alam salita ng Diyos. Hindi. Pag masipag ka sa kanila, pag may burden ka sa kanila,
Gagawa ang Diyos ng paraan para madala sila. Gaano makatigas ng puso niya. Meron ko nakilala, black sheep sa pamilya niya. Talagang pag umuwi siya, kung ilang araw, anong gusto niya. Hindi siya nakikristiyan ng pamilya niya, pero siya, ayaw niya maging Christian, pasaway siya. Isang araw, pauwi na siya sa bahay niya, madaling araw. Pagbukas niya ng gate nila, maya-maya, meron dumarating, tumatakbo, may dalang bato. Pinukul siya sa ulo, pisan yung kanyang buhok. Kinamagahan, nakita siya ng kanyang nanay, nakarating na doon sa labas ng kanilang gate. Anong ginawa? Dinla sa ospital. Kinabagan pa ng Diyos, nabuhay pa. Na-meet ko siya sa Maynila. Alam niyo kung anong bungo niya ngayon? Stainless na ang bungo niya ngayon. Kaya lagi siya may hard hat kasi kailangan niya yun. Pero sabi niya, wala na akong bungo. Pwede na akong mamatay. Pero ang nanay ko, tuloy-tuloy sa pananalangin. Pinag-pray ako ng nanay ko. Tapos ako din naman, narinig yung sinabi ng nanay ko. Yung mga sinir sa akin, naalala ko yun. Habang nandun ako sa comatose, yun din ang nasa isip ko. Kaya binago siya ng Panginoon. Tingnan nyo ngayon, leader na ng church, nagpapagabit na sa Panginoon. Anong ibig ko sabihin, pag may purpose sa Diyos, pag gusto mo na mabago ang tao, gagawin nyo na Diyos lalo pag pinipipray mo ng mabuti. Amen po ba? Gaano man ko ito katagal. Minsan pag pinipipray mo, lalong lumalala. Pero huwag ka magpatinag sa paglala niya. Di ba? Naalala niyo si Parao? Tuwing pinupunta nila Moses, tapos pinapakita na Diyos sa kanyang kapangyarihan, hindi naman lumalambot ang puso niya. Ano ginagawa ni Parao? Patigas pa ng patigas ang kanyang puso, pero isang araw, hindi na siya nakatiis sa Diyos. Amen! Isang araw, yung matigas niya na puso, lumambot din. Yung prinsipyo niyang napakatatag, nabali din. Bakit? Diyos na ang kalaban niya. Eh, pag may pinagpipray kayo, sinasalungat kayo, hindi kayo ang kalaban nila. Ikosap ako dito. Hindi na kayo ang kalaban nila. Pag pinipersecute ka, hindi ikaw ang kalaban nila. Pag pinagsasabihan ka ng masama, pag medyo ang tawag sa inyo yung hinahala ang inyong pananampalataya, sinasabihan kayo, haleluya ka na. Hindi kayo ang kalaban nila. Diyos ang kalaban nila. May kausap ako dito? Kaya huwag kayong matatakot. Sa inyong sinundan na pananampalataya, huwag kayong matatakot, but be confident. Amen? Magkaroon kayo ng confident. Bakit? Kasi nasa tama tayo. Ginagawa natin ang para sa Diyos. Alam mo kung bakit ito sinasabi nasa tama tayo? Kasi hindi matatama ang buhay kung wala tayo sa tama. Kung wala sa tamang isang simbahan, magpapatuloy sila sa pagkakasala. Amen? Kayo makapagsasabi kung anong mga simbahan ng relihiyon, ang mga miyembro nagpapatuloy sa pagpapakasama. Tama po ba? Pero dito sa ating pinasukan, sa ating pananampalataya, ginagawa natin ang lahat para tayo mabago ng Diyos at marami na nabago ang buhay. At marami pang babaguhin ng Diyos ang buhay. Bakit? Nasa tama tayo. Amen po ba? May kausap pa ako dito. Kaya ito ang buhay natin sa Diyos. Kaya ano kailangan natin gawin? I-share natin ang salita ng Diyos. Amen? Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo dito ng kabigatan sa Panginoon. Makita natin, makuha natin yung mata ni Jesus. Di ba na si Jesus tumingin sa mga tao? Anong nakita niya sa mga tao? Lupaypay sila. Wala silang pag-asa. Wala silang pastol. Para silang tupa na naliligaw. Sabi ng Panginoon. Amen? Yun ang nakita niya sa mga tao. Kaya nasabi ng Panginoon, dumalangin niya kayo sa Ama na siya'y magpadala ng mga aani. Amen? Bakit? Hinog na ang anihin. Turog pa ang paraanin. Hinog na ang anihin. Busy pa ang paraanin. Amen. Hinog na ang anihin. Nagliliwaliw pa ang paraanin. Hinog na ang anihin. Luna pa ang paraanin. Hinog na ang anihin. Tinatamad pa ang mga ani. May kausap pa ako dito. Hinog na ang anihin. Palabaw panhus. Husla. Tapos pag namatay, namatay siya! May kausap ito. Pag na-aksidente, na-aksidente siya! Puntahan natin siya! Share natin ang mabuting balita! Irido na paano kayo maka-evangelism? Saan ka kusugan ba na dapat sana kapag evangelism din siya? Hindi mo siya nasira. Hello. Hallelujah.
May kausap ako dito. Sabi ko, salamat, walang baguhan. At least medyo matigas-tigas yung sharing natin ngayon. Amen po ba? Ang salita ko'y pang mature Christian. Mature na ba tayo lahat? Amen. Amen? Tatanggapin na natin to. Bakit? Kasi siyempre, matagal tayo sa Panginoon. Kailangan na natin ito. Ano sabi nito? Kapag sumunod sa utos ng Diyos at nagtiwala sa Diyos, ang imposible ay nagiging posible. Kaya walang imposible sa Diyos. Amen? Sabi ko sa inyo, hindi ako nagsimula sa kayang-kaya ko na. Ako'y hindi sanay magsalita. Napaka-introvert ko. Nagpapanisang kami ng laway ng katabi ko. Wala akong pakialam sa katabi ko. Man-hater ako. Hindi ko gusto makipag-usap. Pinilang ang kausap ko. Kahit barkada ko, pinilang. Imagine sa barangay namin, wala akong kaibigan. Yung kapatid ko si Kuya Elisha, ang dami niya kaibigan sa barangay namin, pero ako ni isa wala akong kaibigan. Paggaling ko sa school, papuntang bahay, sa bahay lang ako. Ang kaibigan ko, taga-ibang barangay, piling-pili lang sa mga kamay ko, mga kaibigan ko. Bakit? Hindi ako makitao. Ayoko sa tao. Pero ngayon, na naging pastor ako, very challenging sa akin kung paano ko ito gagawin. Sabi ko sa inyo, iba sa inyo matitibay ng makisama. Ako, hindi ako marunong makisama eh. Amen po ba? Hello? Kapag kayo nakipag-usap, magagaling kayo gumawa ng kwento. Ako, hindi ako magaling gumawa ng kwento. Kaya pag may kausap ako yung dinadala ng kausap ko, imbis na ako mag-share sa kanya. Amen? Kakamusta ka na kapatid, lalo pag mga bago, kamusta kayo mga kapatid, hindi na kamusta ginagawa dito. Okay naman kayo, pastor. Maya-maya yan, ang usapan namin, hindi na Bible. Usapan namin yung manok, yung usapan ng kapitbahay, kung ano na hindi ako marunong gumawa ng kwento. Eh, iba sa inyo magaling gumawa ng kwento, magaling mag-share. Amen? Pero, dinilang ko yung aking hindi kaya. Tiniwala ko sa Diyos. Binigay ko sa Diyos. Isang araw, binago ako ng Diyos. Pero hindi ako binago ng Diyos, natulog ako. Nagawa ko na hindi. Trinade ko yung sarili ko. Nakikipag-usap ako lagi sa iba. Tingnan nyo, na-enhance din ang aking pananalita. Amen? Amen po ba? Kaya kung nangyari sa akin, mangyayari din yan sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, mangyayari din yan sa iyo. Amen? Makikita nyo, magugulat kayo. Ang iba sa inyo dito, nagugulat eh. Di ba? Ano na ba yan? Dati ganitong pagkatao niya, pero ngayon iba na. Mas maganda magulat for Jesus. Amen? Kaya ano? Ang imposible ay nagiging posible. Pangalawang katotohanan. Anong katotohanan na yun? Katotohanan ng pagbabago ng isipan. Amen? Ito yung pangalawa. So para mapulpil natin ang vision, kinakailangan tayo ay mangaral ng salita ng Diyos. I-share natin ang gospel. Pangalawa, para tayo makuha natin ang vision, ang katotohanan sa pagbabago ng kaisipan. Anong kailangan natin? Baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Alisin na natin yung ating mga dating pinag-iisip. Yung mga dating laman ng ating isipan, alisin na natin yun. Baguhin na natin yung ating isipan. Alisin natin yung mga takot natin, yung mga pangamba natin, yung mga salita sa isip na hindi ko kaya, hindi ko yung magagawa. Mahirap ko yung magawa. Hindi. Babaguhin ang isipan mo. Kasi ang pagbabago sa nagsisimula ito, sa puso na dumadaloy sa kanyang isipan. Hanggat hindi na babago ang mindset natin, hindi tayo magbabago. Naalala ko isang sabi ng isang kabataan, mindset is our asset. Wow. Diba sabi ng isang kabataan, our mindset is our asset. Kapag tama ang iyong isipan, asset mo yan sa buhay. Pero pag mali ang iyong isipan, distraction mo yan sa buhay mo. Kaya nung una kailangan, baguhin na natin yung isipan natin. Alisin na natin yung mga fear sa tao. Alisin na natin yung mga doubt sa tao. Alisin na natin yung mga agam-agam sa tao. Kahit sino, kahit inaaway ka niya, pinipersigit ka niya, hindi ka pinapansin, hindi ka tinanggap. Alisin mo yung mga galit mo sa kanila sa isipan nila. Alisin mo yung mga words sa amin sa Barcelona, lugo-lugo. Alam niyo yung lugo-lugo? Yung mga reklamo. Amen? Muto-muto, alisin na natin yun. Baguhin natin ano bang ginawa sa'yo. May dark moment ka man sa buhay niya. Ginawa man yan ng mali sa'yo. Sinira man ang tiwala mo. Binasa niya ng pangalan mo. Alisin mo na yung sa isipan mo. Kasi hanggat bit-bit mo pa ang nakaraan mo, hanggat nasa isipin, hindi ka mababago ng Diyos. May kausap ako dito. Kaya magpabago tayo sa Diyos. Amen? Mababago lang ang araw-araw natin lakarin pag nabago na ang ating isipan.
magbabago ang lahat. Amen? Pag nabago ang lahat, may bagong direksyon ang buhay natin. Alam mo kung bakit nananawa ng iba sa buhay niya? Kasi walang nagbabago. May kausap ako dito. Alam mo kung bakit kayo ng mga nagbago ang buhay, pinipersikot, inuusig ng mga hindi pa nagbabago ang buhay? Kasi naiingit sila sa inyo dahil nagbago na kayo. Sila hindi pa nababago. Hello? Kaya pag nainggit sila at nagalit sa'yo tapos pinansigit ka, inusig ka, huwag ka nang bumalik sa dati mong pagkatao. Amen? Huwag mo sabihin, ulat-ulat na lang. Ay, bagang nakasusobrado ka na. Sige, ibiling ko may dati kong pagkatao, kuha ko man ang dati kong pagkatao. Sige, bro, sige, kakalagay ka nito. May kausap ako dito. Yeah, right. Amen? Alisin na natin yung dati nating pagkatao. Alisin na natin yung sa isipan natin. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? He is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen. Ano daw ang isang tao na may pag-isa kay Kristo? Wala na ang dati niyang pagkatao. Amen. Hindi na naririnig sa Kanya yung ginawa sa Kanya ng 1989. Wala na ang 1990 na nangyari. Wala na yung 2,000 years. Wala na yung 2015. Wala na yung 2020. Ang nakipag-isa kay Kristo, wala na yun. Hindi na yun nasasambit sa bibig. Hindi na yun nahalo sa pagtatalo. Hello? Hindi na nakakasama na dumdumang ang 2023. Alauna kang hapon, pinukpok mo ang ayam ko. Hindi na yung kasama. Tayo mga Pilipino kasi mahilig tayo sa mga sentimental value. Kahit napapasama na tayo, binavalue natin. Tapos yung mga value things, kinakalimutan natin. Kaya ang tao, 100,000 na ginawa mong mabuti, isang masama lang. Ang iba-value nila yung masama, hindi yung magandang ginawa mo. Ako yung mga kapatid, dapat sa Kristiyano hindi na ganoon. Amen? Baguhin na natin yung, na-open ka, nasaktan ka, baguhin mo ng isip mo. Lord, binabago ng isip ko. Ayoko ng dati kong pagkatao. Ayoko ng dati isip. Tapos magtataas ka, Shekarabahayan na naman. Fire in the name of Jesus. Makikita mo, maayos ka. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ito, katotohanan sa pagbabago ng kaisipan. Kasi pag hindi na bagong isip natin, hirap mag-share ng Word of God. Imagine, mag-share ka ng Word of God habang sinisharean mo siya, tapos may umiikot sa utak mo, dahil di pa nababagong isip mo, tapos nakita mo siya na parang kulukoy siya, tapos alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ito ang mukha mo, parang kang kengkoy. O kaya may duda ka sa tao. Di ba? Kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon, parang makukupit ko Hindi ka makakagawa ng mabuting bagay sa Diyos. Kaya lisin mo na yung mga dati mong kaisipan. Amen? Ako, marami din ang loko sa akin. Amen? Na-modus din ako. Pero inadis ko yung doubt sa tao. Dati doubt ako sa tao. Hindi ako naniniwala sa tao. Pero mo yun ang modus sa akin. Akala ko, Christian, may pa-praise the Lord pa. Pumunta pa sa church, kumakanta pa ng kanta natin sa church. Kilala pa yung mga leader sa simbahan noon. Akala ko, totoong Kristiyano yung pala, magnanakaw. Di ba, simula na wala na, naduda na rin ako sa tao. Every time nasasakay ako sa jeep, pinagdududa ako. Di ba ito, mangungupit ba ito? Di ba? O, nakuha niyo pero nang naging pastor na ako, inalis ko lahat yun. Amen? Kasi kung pinagdudahan ko kami, wala ako dito. Amen? Pero nawala yun sa isip ko. Ay baguhin na natin. Ano sabi ng Biblia, Matthew chapter 19 verse 26, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Anong kailangan mo ilagay sa isip mo? Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Imposible sa akin, pero posible sa Diyos. Palitan mo na yung isip mo. Amen? Amen po ba? Wala kang pera, declare mo to. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala kang sasaingin, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Lahat ng gagawin mo sa Panginoon, ito ang i-declare mo. Ano pang kailangan? Romans chapter 12 verse 2, sa halip ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip
Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano na kailangan? Sa halip, ang iba sa iba, mas mabuti na ano daw po, magbago kayo sa pamagitan ng inyong isipan. Amen? Kasi kahit tinansform na ng Diyos ang ating buhay, pag hindi pa nababagong isipan natin, lagi walang mangyayari sa atin. Naalala niyo yung Israelita? Nang nasa Ehipto sila, pinagpipray nila, Yahweh! Kami po'y kalagan mo dito sa Ehipto! Diyos ni Abraham, ni Isaac! Diba? Kalagan mo kami! Palayain mo kami! Sinugo ng Diyos si Moses. Nagpadala ang Diyos ng mga sumpa sa kanila. Lumaya na sila. Naglalakad na sila sa disyerto. Pagdating nila sa disyerto, dumating yung kanilang kaaway. Sino yun? Ang Ehipsyo. Ano pa? May dagat na pula. Ano kagad lumabas sa isip nila? Mabuti pa nasa Ehipto kami. Di ba? Ano pa sabi ng mga Israelita? Moses, wala na ba mapaglibingan sa Ehipto at dito kami dadalhin sa ilang para mamatay? May kausap ako dito. Ang katawan nila nasa disyerto na, nasa kalayaan na, pero ang utak nila, biktima pa rin, bihag pa rin ng Ehipto. Hello? Kaya kung gusto mo totaling lumaya, palayain mo yun naman ang isip mo. Amen po ba? Amen po ba? Kapag pinalaya natin yung isip natin, gagaling tayo. Gagaling ang church. Gagaling ang pagsasama-sama natin. Kaya kung mayroon mga kapatid na naka-open sa'yo, nakatatak pa yan sa utak mo, higin mo na sa Diyos, pagalingin ka na. Kasi nagsisimula ang pagiging plastic sa isipang hindi nababago. Pag hindi pa bagong isipan natin, Christian na tayo pero marunong pa tayo mag-Tupperware. Hello sister, kumusta? I love you with the love of the Lord. Yung mukha niyang ganito, pero yung isip niyo. Ako yung mga kapatid. Kaya bagon para hindi tayo peke. Ayaw ng Diyos ng hipokrito. Ayaw ng Diyos na magdaraya. Totoo tayo sa ginagawa natin. Maging totoo na tayo. Wala na pumapasok sa isip natin. Amen? May gosap ako dito. Praise the Lord. Kaya pag nakikamay tayo sa kanila, totoo tayo. Totoo yung ngiti natin. Totoo yung I love you with the love of the Lord. Amen? Wala na yung pagkamay. Nakakitipil sa pinautak. Nadumduma ko sa nakaginagawa. Kung hindi lang kita Kristyano na buwan, pukpuk na ikaw. Alisin mo na yun! Magbago na tayo ng isipan! Amen? Alisin na yun, tanggalin na yun! Para na sa ganon, maging totally, completely binago na tayo ng Diyos. Hello? Masaya pa ba kayo ngayon? Sabi ko sa iyo, pang mature Christian ito. Amen? Amen po ba? Kailangan natin to. Amen. May gagawin ng Diyos pag binago natin ang ating isipan. Sabi ko nga po, naalala niyo ba yung kwento ng isang pusa na binubuli ng aso nila? Tuwing lalabas sila ng pintuan, bubulihin siya ng kanyang aso, babalik naman siya sa loob. Isang araw nakatakas siya, nakalabas siya ng pintuan, ang tuwang-tuwa siya, ang saya-saya niya. Yes, nakalayas ako! Nakalis ako sa bahay namin! Ngayon ang problema niya, pagbalik. Kasi ando yung aso nila sa labas ng pinto. Paano siya makakabalik ngayon? Takot na takot na siya. Tatakot silim na. Gagabi na. Uuwi na siya ng bahay. Alam niyo, nakakita siya ng isang buting napakaganda. Hinimura niya, dinilaan niya. Ngayon lumabas ni Jenny. Sabi ng Jenny, your wish is my command. Isang kailangan, gagawin ko sa'yo. Sabi ng puting, alam mo Jenny, uuwi ako ngayon, namumroblema ako. Kasi yung aso namin bully. Lagi akong inaaway. Pwede ba na gawin mo ako ng leon? Para ako naman yung mananakot sa aso namin. Sabi naman ng Jenny, your wish is my command. Yun ang ginawa sa kanya. Pauwi na siya. Ganda ng lakad ka. Kasi syempre, leon na siya eh. Ngayon, makita siya ng aso. Nag-aalit yung aso, kinahulan siya ng aso. Na makita niya galit na galit yung aso nila. Natakot siya, tumakbo siya kay Jenny. Sabi niya, Jenny. Sabi niya, bakit? Bakit ganon? Di ba sabi ko, gawin mo akong leon? Sabi niya, leon ka na. Bakit natatakot pa ako sa aso namin? Sabi naman ng Jenny, kasi ang katawan mo leon, pero utak-uting ka pa rin.
Yung utak mo pusak pa rin, hindi pa leon. Ang katawan mo leon na, pero yung utak mo pusak pa rin. Kaya nasaktan lang konti, yaw. Kinurek lang, yaw. Hello. Wala din dito. Amen? May kausap ako dito. Inusin lang. Yaw. Inawik. Utak utin. Pakisabi sa katabi, tanggalin natin yung kapatid. Sunod. Amen? Katotohanan sa mabuting balita, katotohanan sa pagbabago ng isipan, katotohanan sa mga pangako ng Diyos. Amen? Ano kailangan natin para mapulpil ang vision? Una, mag-share tayo ng Word of God. Pangalawang, baguhin ang isipan. Pangatlo, ay yan, katotohanan na mangyayari ang mga pangako ng Diyos. Anong kailangan natin dalhin? Pangako ng Diyos. Amen? Sabi ng Titus chapter 1 verse 2, Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Ano daw ang Diyos? Hindi siya nagsisinungaling. At ano man ang kanyang sinabi, gagawin niya yun. Tutuparin niya yun. Ano ba sabi ng aklat ng Number chapter 23 verse 19? Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Amen? Hello? Ano daw ang Diyos? Hindi siya sinungaling. Kaya niya kinumpara ng Biblia sa tao. Ang tao nakakapagsinungaling. Pero tandaan mo, ang Diyos hindi marunong magsinungaling. Amen po ba? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya ano man ang ginawa sa iyong pagsisinungaling, huwag mong idamay ang Diyos. Minsan tayo, biktima tayo ng pagsisinungaling, kaya nagagalit na tayo ngayon. Wala na tayong tiwala. Lalo yung nakaranas ng word na, oy, pa-right on, babayaran kita sa hustong halaga. Tapos nang magbayadan na, ikaw na nagbabayad. Nagkausap ako dito. Ano yung nag-ride on? Pinangutang tapos ginamit ka. Okay pa, mag-ride on muna ako sa'yo. Basta ako na bahala, babayaran kita. Tapos nang naka-ride on na, nag-ride on na pa Maynila. Di ba? Minsan nakakalungkot. Minsan nadamay na ang Diyos eh. Dahil nawala na tayong tiwala sa kapwa. Minsan, gano'n na rin sa Diyos. Lord, tutuka pa ba? Nasaktan na kasi ako sa tao. Tandaan mo, sabi ng Bible ang Diyos hindi siya sinungaling. Ama? May mga napangakuan dito na ikaw lang. Daing iba. Sa puso ko, ikaw lang sana. Hello? Pero isang araw, nawala na biglang. Kaya minsan, nagdududa tayo sa Diyos. Pero tandaan natin itong salita ng Diyos, hindi siya marunong magsinungaling. Ano naman sinabi niya, gagawin niya yan. Amen? Amen po ba? Ano pa sabi ng Malaki chapter 3 verse 6? Ako ang Diyos na hindi ako nagbabago sa aking mga pangako. Kaya ang pangako ng Diyos, tinutupad niya ito. Bakit? Napako siya para pangako ay mangyari. Amen? Amen po ba? Kaya kung minangako sa'yo, hindi tinupad ang pangako sa'yo, huwag ka mag-alala, ang Diyos marunong tumupad ng pangako. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nangako sa'yo, hindi tinupad, nasaktan ka, huwag ka mag-alala, nangako din ng Diyos. Ang pag-iiganti ay nasa akin. May kausap ako dito. Kaya naman pinangako sa'yo, hindi tinupad, may nangakong Diyos na siyang mag-iiganti. Kaya huwag ka na matakot. Huwag ka na mag-alala. Huwag mo na siyang pag-isipan, huwag mo na siyang pagplanuhan. Amen? Sabi mo, nangako ka, hindi mo tinupad, nangako din ang Diyos ko, na sa kanyang pag-iiganti, lagot ka. Amen? Nandyan niya. Ano ba sabi niya? Matthew chapter 24 verse 35, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Kaya nang ibig ko sabihin, kapag pinanghawakan natin salita ng Diyos, ang vision mangyayari ito. Matutupad ang vision. Lalawak tayo, lalaki tayo, lalago tayo. Ngayon, ganito lang tayo. Bakit? Tinuturoan pa tayo. Ako nauunawaan ko yung lakarin natin. Nauunawaan ko na mga nangyayari. Dating hindi ko nauunawaan. Nagrereklamo ako, bakit ganito, bakit ganyan. Pero ngayon nauunawaan ko na. Akala ko dati wala na akong pagkukulang. Akala ko dati binigay ko na lahat. Pero naunawaan ko, may hindi pa ako nagagawa. Amen?
Amen po ba? Naunawaan ko na may kulang pa. Naunawaan ko may kailangan pa akong gawin. Kaya ngayon nauunawaan ko yung lakarin natin. Amen? Mangyayari lang ang lahat pag naunawaan mo na. Pero pag hindi mo pa naunawaan, wala mangyayari. Tingnan niyo yung example dito. Okay? Ito testimony ito po ni Pastor Larry. Hindi ko ito testimony sa kanya ito. Anong testimony niya? Nagkaroon ng working permit sa Vienna. Ano lang, dineclare nila. Sa Vienna, napakalaga ng working permit. Pag wala kang working permit, tapos na ang iyong visit visa, pauwiin ka na ng bansa kung taga saan ka man. Siya wala siyang working permit. Para makapag-working permit siya, kailangan niya ay magpakasal. Arrange wedding. Kailangan niya magpakasal sa taga doon, citizen doon, para lang magkaroon siya ng citizenship. Kaya yun naman ni Pastor Larry. Tapos ang kanyang brother-in-law, lagi siya sinasabi, Larry, akala ko ba maka-Diyos ka? Akala ko ba may Diyos ka? Bakit hindi ka pa nakakuha ng working permit? Bakit wala pa rin hanggang ngayon? Pinupulaan siya. Siya mananampalataya siya. Kapatid niya, asawa ng kapatid niya, hindi pa mananampalataya. Kaya nung ginawa ni Pastor Larry, hiningi niya sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Sinend niya ito sa atin ng seminar, sinishare ko lang sa inyo. Ano yung ginawa ni Pastor Larry? Sabi niya, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos, yun ang kanyang panalangin. Amen? Amen po ba? Amen. Hello, bakit? Hindi naman malilimutin ng Diyos eh. Di ba ang tao malilimutin ng tao para maalala niya ano kailangan mo? O di ba nangako ka? Sabi mo ikaw bahala magpa-eskwela sa akin ko. Una naman mo niya. Gurang na yun eh, hindi pa nagkaklase. Di ba? Ay, nga pala. Nangako pala ako. Maalala niya. Paso, kailangan mo ba itong paalala sa Diyos? Hindi mo pinapaalalahanan ng Diyos. Ang ginagawa mo, naniniwala ka, dinideclare mo, at ikaw mismo sumasampalataya ka sa salita niya, kaya dinideclare mo yun sa Kanya. Amen. Amen po ba? Na ikaw mismo naniniwala ka sa Kanyang salita, na totoo sabi niya, kaya sinasabi mo lang sa Diyos. Amen po ba? Kaya pag sinabi ito ng Diyos, dineclare mo ito, gagawin ito, bakit salita niya ito, hindi niya papahiya salita niya. Kaya nga ang prayer natin, hindi lang salita natin eh. Maganda pag nagpe-pray tayo, may mga bersikulo, may mga word, bakit salita yan ng Diyos. May kausap ako dito? Kaya ang kailangan natin, yan ang ating i-declare. Kaya tingnan nyo, sa Vienna nagkaroon lahat sila ng permit. Hanggang sa Austria, sa Switzerland, hanggang sa mga churches na mga nasa abroad, nagkakaroon sila ng working permit. Bakit? Kasi tinuruan sila ng panalangin, may deklarasyon ng pangako ng Diyos. Mahirap lang naman sa panalangin, i-declare ang salita ng Diyos kung wala kang alam na salita ng Diyos. Ang hirap i-declare. Tapos yung nasa ulo mo pa, Jesus wept lang. Yung tumangi si Jesus, yun lang nasa ulo mo. O kaya yung nasa ulo mo, yung mga pangbato mo. Di ba? Yung mga salita na, lumayas ka sa panas. Anong pangako? O yung nasa ulo mo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang nasa ulo mo. Lahat ng pangako. Amen? Ano yung mga pangako yun? I will never leave you nor forsake you. I will be with you until the end of this earth. Amen? Yun ang mga pangako. I-declare mo yun sa Panginoon. Di ba? By His word, by His stripe, we are healed. Amen po ba? Lahat ng pangako ng Diyos. Kaya pag sa Diyos, pag yun ang sinabi mo, very powerful yun. Sa Diablo nga, powerful ang Word of God. Ginamit ni Jesus. Di ba? Sabi ni Jesus, nasusulat, hindi lang sa tinapi na bubuhay at ako di sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Ama. Ginamit niya kay Satanas ang Word of God. Sa Diyos din, pag nananalangin tayo, gamitin natin ang Word of God para masabi natin sa Kanya. Amen? Amen po ba? A simple prayer, a simple word. Tingnan yung mga propeta pag nananalangin. Tingnan yung mga alagad pag nananalangin. Dinideclare lagi nila salita. Pag binasa niyo yung Book of Acts, di ba, pag nagpipray sila, lagi may quoted verses. Napansin niyo? Di ba? Na manalangin sila. Anong kinot nila? Panginoon, sinabi, baka mga hintil ay galit na galit sa iyong lingkod. Di ba? Pagkatapos sila manalangin na sabi ng Bible, nayagik ang kanilang pinapalan. Lumakas sila at nakapagbahagi sila ng salita ng Diyos. Ano dineclare nila? Salita ng Diyos. Kaya pag nagdideclare ka ng salita ng Diyos, makikita mo mangyayari. Powerful. Lastly. Okay? Sa panghuli. Ano yun, mga kapatid? Katotohanan? Yeah. Katotohanan ng dakilang ani. Para matupad ang vision, una, kailangan natin mag-share ng Word of God. Pangatlo, baguhin natin yung ating isipan. Pangalawa pala, pangatlo, yung mga pangako ng Diyos ang kinin natin. I-declare natin yun. Apat, ano yan? Katotohanan ng dakilang ani. Amen? Tandaan po natin,
Now is about, ngayong panahon natin, ito na yung panahon ng pag-aani. Sino yung pinagpipray na sinabi ni Jesus na magpadala siya ng mga ani? Yung Holy Spirit. Siya yung harvest. Siya yung mag-harvest. Pero paano makapag-harvest ang Holy Spirit? Gagamitin niya tayo. Ito yung sabi ng Acts chapter 1 verse 18. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko. Magiging saksi ko kayo. Amen? Tingnan niyo sabi ng salita ng Diyos ha, pagbaba daw ng Banal na Espiritu, ano mangyayari sa atin? Magiging mga saksi tayo. Okay, gusto niyo malaman may Holy Spirit tayo o tayo puspos ng Banal na Espiritu? Simple lang. Kapag ikaw may Banal na Espiritu, nagiging saksi ka ng Panginoon. Anong ibig sabihin, Pastor, naging saksi ng Panginoon? Hindi mo mapigilan ang labi mo na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Siguro kilala niyo naman yung nanay ko. Right? Si Pastora Linda, kilala niyo? Yes. Yeah, si Pastora Linda, bilib na bilib ako sa nanay ko. Bakit nabibilib ako? Hindi ko kaya ginagawa niya. Lahat ng makaharap niyang tao, hindi pwede na hindi niya sabihin sa Jesus sa mga tao niya. Hindi niya pwede na hindi siya magbigay ng babala sa mga tao niya. Ako minsan may alinlangan pa ako. Pero yung nanay ko pag magsalita yan, hindi mawawala yung tao na hindi niya sila ng word. Amen? Kaya pinapractice ko din siya. Ginagawa ko din siya. Every time na sinishare ko, every time may kausap ako, sinishare ko din ang word of God. Amen? Naalala ko yung isang pastor na namatay siya. Ang daming nag-eulogy sa eulogy, nagpasalamat. Ano ang kanila sinasabi? Isa lang. Etong pastor na ito nang nabubuhay pa, lahat kami, kung bakit nabago kami, kasi unang tinikita pa lang namin sa kanya, sinare niya na kagad ng mabuting balita. Kaya nabago ko. Tandaan niyo, walang tools ng pag-aami. Nasa pag-share ng word of God. Napansin niyo sa Bible, walang tinayo si Jesus na sinagoga. Wala siyang tinayong kubol, wala siyang tinayong templo. Bakit hindi siya nagtayo ng sinagoga? Kasi ayaw ni Jesus na yung sinagoga ang maging comfort zone ng mga Christian. Tama? Tama po ba? Amen. Kaya nang ginawa ng Panginoong Jesus, nang umakyat na siya sa langit, bumababa na ng Espiritu, nagtitipon-tipon lagi sila, di ba sabi ng Bible? Napansin nyo? Amen. At lagi sila nagtitipon-tipon at masaya na kumakain at nagbabanal ng hapunan. Eh, masaya na sila sa pagtitipon, hindi naman yun ang command ng Diyos. Kaya nang ginawa niya, pinatayo niya si Paul, pinersecute silang lahat. Ay nangyari sa mga Christian, nagwatak-watak sila. Amen. Kasi nang hindi pa sila nagkakawatak-watak, nagtitipon-tipon lang sila, hanggang doon lang sila. Napansin niyo? Yes. Kaya pinersecute sila para magkawatak-watak sila. Na magkawatak-watak sila, ano nangyari? Nagkaroon ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng mga churches, spiritual churches. Nagkaroon ng mga Christian. Kaya ayaw ng Diyos na nandito ka lang. Gusto ng Diyos, lumalabas ka din. Sinishare mo. Ang tunay na church, hindi ito. Building lang ito. Ang tunay na church, yung nasa labas. Ikaw ang tunay na church. Yung nasa labas sila ang mga church. Ang iglesia sa Griego, hindi po itong building na ito. Ako, ikaw, tayong iglesia. At ang labas, mga iglesia din niya. Kailangan natin sila lang dalhin sa iisang katawan ni Kristo para maging ganap silang iglesia ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Pero paano ito mangyayari? Kailangan natin mag-witness. Kaya pag nag-witness ka, parang apoy ito. Parang apoy ito na hindi mo kayang pigilan. Talagang magsishare ka. Napag nakikita ka ng mga balita, may nagsabi sa'yo, alam mo nangyayari balita ngayon? Agad mo sasabihin, nangyayari lang dahil nakasulat yan sa Bible. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan natin magbago manubalik sa Diyos. Hindi mo mapigilan yun. Amen? Amen po ba? At ang huling sitas, sa Acts chapter 4 verse 4, gayon man, marami nakarinig ng kanyang pangangaral. Ang sumampalataya kay Jesus, kaya umabot sa 5,000 ang ibang na mga 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Ilan daw tumanggap ng mga lalaki? 5,000. Amen? Bakit? Sa Ephesians chapter 5 verse 18, palaging napupuspos sila ng banal na Espiritu. Kaya pag palagi tayong puspos sa banal na Espiritu, magagawa natin ito. Pero pag hindi ka nagpapapuspos, matatakot ka. Hindi ka equip, hindi ka edify. May nagtanong sa akin, may nag-chat sa akin kahapon isang kabataan. Sabi niya, Pastor, yung lolo ko, siya yung nauna sa aming Christian. Mananampal, believer na siya, matagal na. Pero sabi niya, ngayon, nagtataka ko, bakit? Sabi niya, yung speak in tongues, ay parang ayaw niya na. Parang hindi niya pininiwalaan, sabi niya. Sabi niya yung speak in tongues daw ay parang ito doon sa
dito, para lang sa pansarili at hindi para sa iba. Kaya sabi niya, dapat daw, hindi na lang speak in tongues, mag-share na lang daw ng Word of God. Kaya sabi niya, bakit ganun pa sila yung lolo ko? Siya yung dating Christian. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, ganito lang yan. Hindi naging balanse yung sinasabi ng lolo mo. Bakit? Sabi ko sa kanya, kung walang speak in tongues, kung walang magsasalita sa ibang wika, hindi malalakas ang iyong loob. Paano ka makapag-preach ng Word of God pag mahina ka? Kaya nauuna ang speak in tongues to edify yourself, para lumakas ka, mapuspos ka ng banal na Espiritu, para hindi tumapang ka. At sa pangangaral mo, may lakas ka ng loob, may anointing ang salita mo, kaya ang sinisiran mo umiiyak sa presensya ng Diyos. Hindi lang naunawaan ng lolo mo ang halaga ng speak in tongues. Hindi niya lang nabalanse. Amen? Eh sabi ng bata niya, salamat Pastor, ako naunawaan ko. Out of balance pa lang lolo ko. Sabi ko, kung sasabihin niya sa lolo mo, kung ay masipag. Amen? Kaya nung kailangan, lagi tayo mapuspos. Tingnan niyo sila Peter. Si Peter duwag. Matatakot din si Peter. Pinagkanulo niya sa Jesus. Pero nang sumakay ng banal na Espiritu sa Acts chapter 2 verse 41, ilan ang naligtas? 3,000. Sa susunod, ilan naligtas? 5,000. Sa isang pangangaral ni Peter, libo-libo ang naligtas. Kaya yung katabi mo, pag pinuspos siya ng Panginoon, huwag ka. Baka magulat ka. Pag nag-share yan, sarok na barangay, hiras, patungan sa simbahan para mag-worship sa Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Amen po ba? Pag napuspos siya ng banal na Espiritu. Sige, tayo lahat manalangin. Praise the Lord. Sabi natin, hindi mo ito magagawa without the power of the Holy Spirit. It is impossible na mangyari ito pag wala ang Espiritu ng Diyos. Pero hindi ka sasamahan ng banal na Espiritu pag hindi ka naniniwala. Kailangan ng Holy Spirit ang paniniwala mo. Kailangan ng Holy Spirit ang faith mo sa Diyos. Ang faith mo sa Kanya, kailangan ng Holy Spirit. Kaya ngayon ang gagawin, maniniwala ka muna. Prepare yourselves. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka na walang imposible sa Diyos. Maniwala ka na posible ang lahat ng bagay sa Diyos. Maniwala ka. Maniwala ka pinagdadaanan mo, magagawa ng Diyos ng paraan. Maniwala ka lahat ng mga kinakaharap mo, may solusyon ng Diyos. Maniwala ka sa oras na ito. Maniwala ka na gagamitin ka din ng Diyos. Maniwala ka na magiging labi at bibig ka ng Diyos. Maniwala ka na magiging larawan, kasangkapan ka ng Diyos para sa maraming tao. Maniwala ka na ikaw ay isa sa isa tinawag ng Panginoon para ibahagi ang kanyang mga salita. Maniwala ka na ikaw ay kasangkapan ng Diyos para gumaling ang iba. Lumaya ang iba, luminis ang iba, tumatag ang iba. Manumbalik sila sa Diyos, maligtas sila, makilala nila ang Panginoon Jesus. Maniwala ka na gagamitin ka ng Diyos. Pero hindi lang magtatapos sa paniniwala lang ng ito. Kailangan mo ng kapuspusan galing sa Espiritu ng Diyos. Sige, yung oras na ito, taas mo ang kamay mo. Hindi ako, ikaw ang hihingi. Sabi ng Panginoon, kung ikay hihingi, ipagkakalooban. Kung ikay maghahanap, ikay makakasumpo. Kung ikay kakato, ikay pagbubuksan. Ngayong araw na ito, habang nakataas ang kamay mo, ikaw ang humingi sa Diyos, galing sa puso mo. Kung nakakaramdam ka ng takot sa pagbabahagi, pag-alinlangan, natutuwag ka tuwing may gagawin kang mission, hindi mo nagagawa dahil mas nakikita mo na nandoon ka sa sight, nandoon ka sa feelings, mas nangunguna yung nakikita mo, yung nararamdaman mo, kaysa masunod ang kalooban ng Diyos, natatakot ka. Dahil kulang ka ng kapuspusan ng Panginoon. Kulang ka ng pag-surrender sa Diyos. Kulang ka ng pagpapasakop sa Diyos. Kulang ka ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya ngayon, sige, baguhin mo ang isip mo. Alisin mo yung mga doubt mo. Alisin mo yung mga dati mong kaisipan. Alisin mo yung mga hindi mo paniniwala. Alisin mo yung mga distraction sa iyo kung bakit hindi nangyayari ang kalooban ng Diyos. Alisin mo yan. Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo yung mga pagdududa mo sa sarili mo. Alisin mo yung pagtingin mo, paghawak mo sa sarili mo. Alisin mo. Alisin mo yung tinitingnan mo yung status mo, yung pinag-aralan mo. Alisin mo yan. Hindi kailangan ng Diyos ang diploma para gamitin niya isang tao. Ang kailangan ng Diyos, ang puso ng tao para gamitin siya. Puso mo ang kailangan ng Diyos, hindi diploma, hindi pinag-aralan. Hindi galing, hindi katalinuhan ang gusto ng Diyos.
Dahil kaya ibigay ng Diyos lahat para sa'yo. Kung susunod ka sa Kanya, kung magpapasakaw ka sa Kanya, kung tatalima ka sa Kanya, kung gagawin mo ang kalooban niya, higit ka pa sa mga tao may diploma pag ginamit ka ng Diyos. Higit ka pa sa matatalino pag ginamit ka ng Diyos. Dahil sinabi ng kasulatan, hindi kayo magsasalita. Hindi kayo magsasalita. Hindi kayo magtatanggol sa inyong sarili. Hindi kayo magpapahayag. Ang Espiritong sumasa inyo ang magsasalita. Sa salitang hindi nyo kayang sabihin. Siya ang magsasalita para sa inyo. Siya ang mangungusap para sa inyo. At kapag siya ang nagsalita, may kapangyarihan. May resulta. May nangyayari. May nababago. At may tao na nunumbalik sa Diyos. Hallelujah. Kasi ngayon, lumapit ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Kanya. Sige, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Sige, isuko mo muna ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo ito magagawa pag hindi pa nakasuko. Suko mo sa Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya, Lord, takot tong taong ito. Mahihayin itong taong ito. Ako po yun, Lord, mahihayin ako. Matatakotin ako. Duwag ako, Panginoon. Wala akong lakas ng loob. Papagubago ang isipan ko, Panginoon. Mahina ako, Panginoon. Di ko alam kung saan ako magsisimula. Di ko alam kung anong gagawin ko, Panginoon. Ako po yung Panginoon. Nagpapakatotoo ako, Panginoon. Lord, takot ako sa tao. Takot din ako sa failure. Takot ako na ma-fail, Panginoon. Takot ako na masaktan. Takot ako na ma-offend, Panginoon. Lord, takot ako. Ayaw ko magyari yun, Lord. Pero ngayon, Lord, gusto mo, Panginoon. Masunod ang kalooban mo. Kaya handa na ako, Lord. Ano man mangyari sa akin, handa na ako, Lord. Sinusuko ko sa iyo ang sarili ko, Panginoon. Sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Taas mo kamay mo. Suko mo ang buhay mo sa Panginoon. Sino gusto mo baguhin ng Diyos? Ang isip mo, ang puso mo, lahat sa iyo. At gamitin ka ng Panginoon. Maging witness ka ng Panginoon. Masunod mo ang kanyang kalooban. Hallelujah. Baka mag-share ka ng salita niya. Yes, God. Yes, God. At tawagin kanyang anak. Tawagin kanyang alagaan. Tawagin kanyang mananampalataya niya. Sige, suko mo sa Diyos. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. At ayaw mo tulungan ka ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Sige, lumapit sa Diyos. Surrender mo sa Panginoon lahat ng iyong mga reasoning, logical. Isuko mo sa Panginoon lahat na nagiging dahilan kung bakit natatakot ka. Isuko mo sa Kanya. Kung mahihayin ka, isuko mo sa Diyos. Kung may nakaraan ka, isuko mo sa Diyos. Ano man na mayroon ka, isuko mo yan sa Panginoon. At ayaw mo palakasin ka ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Sige lang, isuko muna. Isuko niyo muna. Isuko niyo muna. Mamaya magpapalukob tayo. Mamaya magpapalukob tayo sa Panginoon. Sige, isuko lang muna. Isuko lang muna lahat ng pag-aari mo. Lahat ng hindi mo magawa, isuko mo sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige, isuko lang. Surrender. 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 Surrender mo sa Panginoon. Surrender mo sa Panginoon. At habang sinusuko mo sa Diyos, habang sinusuko mo yan sa Panginoon, maniwala ka sa pangalan niya. Maniwala ka sa salita niya. Maniwala ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. By faith. By faith. It is faith. It is faith. Para mapakilos, it is faith. Para mapagyari, it is faith. Para mapulfill, pananampalataya kailangan. Hallelujah. Hallelujah. Sige, suko. Isuko lang. Isuko lang. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos sa school, sa opisina mo, sa mga tao, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga unbelievers, sa mga sinisiran mo, gagamitin ka ng Diyos. At tiyak na gagamitin ka. Hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Hindi siya nagkamali. Hallelujah! May kailangan na ayusin sa isip mo. Pero pag sinuko ang isip mo, magiging tama ang iyong pananaw. Magiging tama ang iyong nakikita. Magiging tama ang iyong gagawin. Ay suko mo muna sa Panginoon. Sige, sabihin mo, Lord, sinusuko ko sa'yo. Alam mo na aking isip, Panginoon. Ano man ang tingin ko sa sarili ko? Gaano man kaliit ang tingin ko sa sarili ko, Lord? Gaano man kahabang ang tingin ko sa sarili ko, Lord? Lord, sinusuko ko na sa iyo. Sinusuko ko sa iyo. Hindi ako habang, hindi ako mahina. Hindi ako, Panginoon. Hindi maliit ang tingin ko sa sarili ko, Panginoon. Panginoon, malakas ako. Matatag ako sa iyo. Sabihin mo yun. Declare mo yun. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hindi ako mangbang. Maruming, may katalinohan ako dahil ang kaisipan ko galing sa iyo, Panginoon. Sige, kausapin mo ang Diyos, kausapin mo ang Diyos. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, surrender, surrender, surrender.
Suko mo sa Panginoon, tuko mo sa Panginoon. Kung may narinig ka ba na hinama ka, may narinig ka ba na minaliit ka, at yun ang lagi naglalabas sa isip mo, yun ang lagi naglalaro sa isip mo, kaya wala kang confident, wala kang lakas sa loob. Sige, palitan mo ng salita ng Diyos. Alisin mo lahat ng pang-aamang na ginawa sa'yo. Dandalin mo ang salita ng Diyos na magiging courage sa'yo. Hallelujah! That the Spirit of God is with you. And when the Spirit of God, there is freedom, there is a deliverance, there is a healing, signs and wonders and miracle. Pag nasa yung Espiritu ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sige, surrender. Give to God. Hallelujah, surrender to Jesus right now. Sige, taas ang kamay. Glory. Glory. Just come. Yes, yung pangalan niya, sa pamamagitan ng pangalan niya, ang paglukob sa iyo ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pangalan niya, dadaloy ang kanyang karunungan, dadaloy ang kanyang kalakasan, dadaloy ang kanyang puso, dadaloy ang kanyang habag, dadaloy ang kanyang awa. Sa pangalan niya, nakasalalay ang lahat ng kailangan mo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng kailangan mo ay nasa Kanya. Lahat ng kailangan mo sa pamamalakaya, lahat ng kailangan mo sa pagpapamilya, lahat ng kailangan mo sa personal mong buhay, lahat ng kailangan mo sa pagpapalaki ng anak, lahat ng kailangan mo, nasa pangalan niya. Kaya ngayon habang sinasabit mo ang pangalan niya, maniwala ka sa lulububang ka ng kanyang kapangyarihan. Sige, hingin mo muna bago mo tawitin. Hingin mo, sabihin mo, Panginoon, hinihingi ko na ako'y lukuban mo na yung kapangyarihan, Panginoon. Puspusin mo ako, Panginoon. Puspusin mo ako. Simula ulang na talapangan, Lord. Dumali sa akin ang kapangyarihan mo. Purihin mo ako, Panginoon. Yes, God, wala mag-ipat ng Panginoon. Purihin mo ako, mag-overflow sa buhay ko, Panginoon. Mag-overflow sa buhay ko ang iyong kapangyarihan ng Espiritu, Panginoon. Dumali sa akin, Panginoon. Magkaroon ako ng paniniwala sa salita mo. Magkaroon ako ng paniniwala, O Diyos, sa mga ginagawa mo, Panginoon. Lahat ang nakita ko, paniniwala ko na. Dahil pinupuspos mo ako at patuloy mo pa ako pupuspusin. Sige, magpupuspos ka sa Panginoon. Sige, magpapuno ka sa Panginoon. Yes, available yan. Kailangan mo yan. At pangyayari yan sa'yo. Hingin mo lang sa Panginoon. Hallelujah. Sige, hallelujah. Sige, puno. Sige, puno. Hallelujah, punuin ka ng Panginoon. Sige na, dumadaloy. Patuloy na dadaloy sa buhay mo. Patuloy kanyang pananakasin. Patuloy kanyang i-equip. Patuloy kanyang i-empower. You will never be the same again. Receive it right now. Sige, tanggapin mo lang.
tanggapin mo na, tanggapin mo na, dadaloy! Yes, Jesus! Hallelujah, hallelujah, Yeshua, Yeshua, Yeshua! Yeshua, 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 Yeshua. Dadaloy, dumadaloy, dumadaloy. Taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Hindi ko kayo hawakan. Walang hawak sa inyo. Walang hawak sa inyo. Gusto ko ang Diyos ang umawak sa inyo. Gusto ko Diyos ang umipo sa iyo. Gusto mag-empower sa iyo. Sige, taas ang kamay. Sige, susubuhin kayo na pa yun. You will become a witness. You will become a witness. You will become a witness. A good testimony for His kingdom. A good leader. Yes, God, a good disciple. A good Christian for His kingdom. Yun ang gagawin sa inyo ng Panginoon. Sige, habang dumadalo pa, dumadalo. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Receive it. Continue to receive. Continue to receive. Continue to receive. Receive, receive, receive. Receive, receive. Simula dito sa unahan ng galikuran hanggang sa kalagitnaan. Sige, dadaloy, dadaloy. Dumadaloy yan, dumadaloy. Sige lang, hingin mo lang, hingin mo lang. Hingin mo lang, parang ilog yan, dadaloy sa iyo. May dala yung kagalingan, may dalang kalakasan, may dala yung tagumpay. Hallelujah, may dalang inspirasyon galing sa Panginoon. Hallelujah, yes God. Dadaloy na dadaloy yan sa iyo. Oh, rawabas sa Panginoon. Jesus. My beloved, the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful. Your name is beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, let your fire, yes, let your fire, my Lord, let the fresh fire, oh Lord, yes, you are, yes, let the fresh fire, my Lord, let the fresh fire touch, let the fresh fire dwell in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Receive the fire. Receive the fire. Huwag kayong mahayo. Huwag kayong mahayo na hindi kayo puno. Huwag kayong uuwi na hindi kayo puno. Lahat na nandito kayo, huwag kayong uuwi na hindi kayo puno. Open your heart. Believe, maniwala, manampalataya. Hallelujah, hallelujah. 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 Yes, O Lord. Yes, O Lord. Receive it.
Receive it. Receive the fire. Receive the fire. In the mighty name of Jesus. Receive it and take it. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. You will become His witness. You will become His witness. You are the witness of the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, let your fire consume. Tupukin lahat ng galit, hinanakit, pagtatampo, pagsiselos, na nasik sa isipan, karamdaman, kaguluhan, kabigatan. Panginoon, tunawin ang iyong dakilang apo. And let your fire dwells in every corner of every life, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May the peace, may the love, may the grace of the Lord be upon you. May His Spirit, may His power, may His fire be with you all. Stand up for His glory. Stand up for His kingdom. Do not be afraid. Do not be dismayed. For He will be with you. And He will help you. He is your refuge. He is your fortress. He is your power. He is your wisdom. He is your knowledge. Everything that you need is in Him. Because He is the way, the truth, and the life. In His name is the name above all name. His name is recognized in heaven, in earth, and every dimension. Only His name is recognized. The name of Jesus, the Lion of Zion, the Rock of Ages, the Holy and Living God. He is Emmanuel. He is Emmanuel. He is Emmanuel. He is the Holy King and the Holy God. He is the baptizer in the fire. He is the judge of all mankind. Hallelujah. Hallelujah. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Again, huwag kang matakot. Huwag kang panghilaan ng loob. Ang Diyos ang tumawag sa iyo ay isa sa iyo. Saan ka mapagtungo? Thank you, Lord. Pwede ba tayo magsipag tayo? Pwede ba itaas natin ating kamay? Sabay-sabay natin biglasin. Panginoon, sa lakas ko, hindi ko magagawa. Mahina ako, matatakotin ako. Punong-puno ako ng pagdududa sa sarili ko, sa magagawa. Pero ngayon, naniniwala na ngayong araw, hindi na ako mahina. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako madaling masaktan. Hindi na ako sakitin. Hindi ako duwag. Hindi ako laging nangangamba. Dahil alam ko ngayong araw, kasama kita. Sasamahan mo ako. Saan man ako magtungo. Gagamitin mo ang aking buong katawan para mapapurihan kita at maluwalhati kita. Ang aking dila ay maging dila mo. Sangkapan mo ng apoy pa ang aking mga labi na namang ipahayag ng aking labi ay may kapangyarihan na humipo, kumilos sa sino mang makarinig ng aking tinig. Mula ngayon, sa iyo ko'y binibigay ang buong kong buhay. Hindi
tinitiwala sa kapangyarihan mo. Ang lahat na nasa akin. Sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang Diyos na milikha ng langit at lupa ay sumaating mula ngayon at sa darating pa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. God is good. And all the time, Jesus and power. Kamayan po natin ang ating mga kapatid at sabihin natin ako'y nagagalak at ako'y patuloy na pinagpapala ng Diyos. Once again, happy blessed Sunday, and we love you with the love of the Lord. May the peace and the grace of God be upon you always. In Jesus' name. Amen. Jesus name, Made, Jesus name, God bless. Hello, Jonah, God bless. Jonah, God bless. God bless. Blessed Sunday. Kumusta? Kumusta? Nakita ko lang kayo. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, Sir Jonah. God bless you, Sir Jonah. Please, God bless you. God bless you. God bless. God bless. Yeah, but your boy, yeah. Sinisa, God bless you. Yeah, power ka naman. God bless you, Sinisa. Maraming pa salamat sa inyo. Yeah, God bless you, God bless you. Bless kayo ng Panginoon. Ay, busy kayo ha. God bless you, God bless you. Parang, Hello, John. parang isa lang ha. Glory to God. God bless you, everyone. Praise God.